So mock test tayo today para sa Friday. At least alam mo na kung ano yung pwede mo maging mali today. Kasi kanong previous lesson natin, nag-focus tayo sa right and left. So ngayon, combination na siya lahat. Tapos kung ano pong makalimutan mo dun, at least meron ka pang time may practice mo siya. You can practice on your own or you can practice together. It's up to you, ha? So explain ko lang muna, kasi first time mo ba mag-exam? Okay, so explain ko lang sa'yo paano sila nag-rate ng score. So, ano yung mga grading nila. Okay? So, under skills, medyo madami sila chine-check. Of course, paano ka mag-observation. So, in-observe nila yung shoulder check mo. Paano ka nag-i-scan? Kung nag-i-scan ka ba from time to time. Mirror check, tumitingin ka ba sa mirrors mo every 5 to 8 seconds. Lalo na kung kailangan naman tumingin talaga. 360 check kapag umatras. Ginagawa mo ba mag 360 check muna bago ka umandar. So, iba kasi sinasabay. So, dapat bago ka muna umandar, bago mo alisin yung paa mo, tsaka ka mag-shoulder check. Lagi siyang una. Ha? Directions of travel. Siguro ito yung dapat alam mo kung yung lane na pupuntahan natin, and at the same time may scan mo yung markings natin sa baba, sa road markings, yung mga sign nakita natin. Backing, kung paano ka umaatras, kung nakatingin ka ba sa likod, hindi ka ba dependent sa camera habang umaatras. Hazard perceptions, ito yung alam mo yung magiging hazard sa pag tinanong ka ng examiners ano yung mga hazard sa lugar na yun, dapat masagot mo siya. You can give them at least 5 answers. Ano ba yung mga example ng hazard? Of course, yung mga car na nakapark sa gilid, oncoming car, pedestrian, bicycles, playgrounds, school zones, weather, kung masyadong mainit, sisilaw tayo. At the same time, yung road conditions, kung may construction ba dyan, lubak-lubak ba yung daan, or wet yung daan, weather, kung muulan din. And then, space margin, lane position, kung nasa gitna ka ba. Kung hindi mo ba natatamaan yung ibang lane, hindi ka ba kumakain ng ibang linya. Hindi mo ba natatapakan yung bike lanes. Follow distance, ito yung umaandar ka. Masyado ka bang madikit sa kanya, masyado ka bang malayo. So, ang reference mo rito is dapat 1 car apart. Pero kung malaki siya, 1.5. Okay? Stop too close too far. Ito yung gap mo naman kapag huminto na kayo both. So, dapat, ang reference mo naman dito is tires yung nakikita natin, buong tires. Okay? Kasama yung maliit lang na space sa baba. Maliit lang. Yun din yung gap. Black crosswalk. Ibig sabihin yan, dapat hindi mo binablock yung crosswalk kung naka-stop ka. Okay? Dapat lagi siyang clear. Dapat makakatawid yung pedestrian sa crosswalk. Turn positions, ito yung left and right. Kung alam mo ba kung saan ka magpo-positions. Usually, ang issue nito is yung creeping method. Kapag mag-right tayo, pwede kang mag-forward, pero ang forward mo is pa right turn. Kapag left turn, pa nag-forward ka, straight lang yung gulong natin. The only time you're gonna iikot mo yung gulong mo is kung makakalis ka na talaga. Okay? Pero sa right turn, kailangan mo siyang i-turn pa right. Occupied crosswalk, same lang din yung block ng crosswalk. Sabihin, huwag ka dapat ihinto sa crosswalk. Maneuver location, ito yung pipili ka. Like example, ikaw yung pinapili mismo kung saan ka magpa-park. So, you have to check, nakasya talaga yung car mo ron. And at the same time, like example, pinag-pull over ka. So, ano ba yung mga bagay na hindi ka dapat mag-pull over? Or yung mga lugar na hindi ka dapat doon mag-park? Give me an example. Yung masyado pong masikip na daan. Ay na parking spot. Ano pa? At i-check din kung ano po ulit yung answer? Ayun. Yung hindi ka pwede mag-park. Hindi po pwede park. Magsabi sa'yo na hindi ka pwede mag-park dito. Ano ba yun? Yung para sa mga disabled person. Handicap, okay. Handicap po. What else? And hindi pa nag-park yung ano pa ba? Okay. So, bawal kang mag-park in front of fire hydrant. Ayun, Bawal fire kang hydrant, mag-park in front of their driveways. Bawal may blocking driveways nila. Then, yung pinaka-last, bawal kang mag-park kung may signage na nagsasabi sa'yo bawal kang mag-park. Like yun nasa harap natin sa left side, yung letter P na yun. Okay, minsan yung octagon naman, ibig sabihin no stopping. Tapos, kung saan lang nakadirection yung arrow, doon ka bawal mag-park. Okay? So, yun yung mga example na bawal kang mag-park. Ano po, kailangan po madami. Kailangan matandaan mo kung saan nag-park. Pag park mo, like example, ni-scan mo na siya bago ka mag-park. And then pagka-park mo, scan mo ulit. You wanna make sure walang fire hydrant dyan. Walang signage na nagsasabing bawal ka mag-park. So yun, maneuver locations. Okay?
And then, parking margins, yung layo mo sa curb. Okay? Ganun din yung parking margins kapag reverse parking. Kung even ba sila halos. And then next na check na dito, speed maintenance mo. Gaano ba na may maintain yung speed natin? Hindi ka ba mabagal? Tapos, depende sa lugar. So, yung speed mo is nakadepende doon sa condition ng daan. Kapag clear na clear siya, you have to meet yung speed limit. Which is 15 default natin or whatever posted doon. Ngayon, kung tingin mong masikip, like maraming car na nakapark, then mag-drop ka ng speed. Or may kasalubong ka na tingin mo, baka matamaan mo siya, then mag-drop ka ng speed. Kung may construction worker dyan, then mag-drop ka ng speed, layo mo yung sarili mo sa workers. Okay? Next, rolling stop. Ano yung rolling stop? Yung ano lang po, yung slow lang po siya na dire-diretso. Yes, yun yung kala mo lang nag-stop ka pero hindi naman. Pero So, dahan-dahan lang po siya. nag-slow down ka lang up to 1 speed. Tapos umalis ka na or quick zero, alis agad. Considered pa rin siya as rolling stop. So, dapat full stop talaga. Ano yung full stop? Zero, kailangan within 2 to 3 seconds, doon ka palang haalis. Ayun, 2 to 3 seconds gagamitin mo yung pang scan, which is left, center, right, shoulder check kung saan ka pupunta. And then, amber light. Okay, so, during exams, treat mo yung amber light as red light as much as possible. The only time na mag-go ka ng amber is wala ka ng chance na mag-stop. Kung mag-stop ka, mag-end up ka sa crosswalk. Okay, then kunin mo na yun. Take mo na yun. Okay lang po yun. Okay lang yun. Acceleration, deceleration, ito yung paano ka mag-brake, paano ka mag-press ng accelerator. Kung bigla bang umaalis or bigla ka ba nagbe-brake. So, dapat smooth lang tayo palagi. Shifting, check dito kung tama yung gear mo. Usually yan nagkaka-issue sa parking. So, dapat tama lagi yung gears mo. You wanna make sure you're on a correct gear. Okay? Hindi ko lang may rolling back. Covers brake. So, usually pag may nakita ang hazard, you have to cover the brakes. Pero hindi mo naman need i-press. I-cover mo lang. I-ready mo lang siya. Okay. Parking brake. You wanna make sure naka-on siya palagi pa nag-park. And naka-off siya bago ka umalis. Okay. General steering. Ito lang naman yung hindi ka dapat nag-one hand, hindi ka dapat nag-scoop. Always 2 hands on the wheel every time. Unless may gagawin ka dito. Signals. Dapat tama yung signals mo, hindi late, hindi masyadong maaga. Pero, mas better yung maaga kaysa sa wala. Yun nga po. Okay lang din na late kaysa sa wala. So, at least meron. Meron pa rin. Kaysa sa wala. So, steering wheel positions, yun yung depende. You can use 10-2, 9-3, and then yung 7-4 kapag straight. Okay? Yun lang yung wheel position mo. Tapos, weight transfer, ito yung pag magka-turn ka, sumasama ba yung katawan natin pag nagka-turn? So, usually dapat hindi. As much as possible. Dapat chill lang. Chill lang. So, timing, and then cancel. Kung nagka-cancel ka ba ng signal lights every time magpapalit ka ng lane, or pag alam mo nang hindi na kailangan yung signals, nagka-cancel ba tayo? So, yun lang din. Hazard perception, checkan lang to. Tapos, yun lang. Halos. Then, parking na. Hill park. So, pag downhills, turn right. Uphill, turn left. So, ganun lang siya. Any question dito sa scoring nila? So usually dito meron kang pansin mo 1, 2, 3, 4, 5. So ganyan lang marking nila is first turn, second turn, third turn, fourth turn, 5 turn. So first turn, ano yung nagawa mo dito? Like example A, nakalimutan mag shoulder check. So pe-press niya yung 1, mag-iisa mag-mark sila diyan. So ganyan sila mag-grading. And then magbibigay sila ng total kung ilan lang yung allowed na failed sa'yo, which is hindi mo malalaman kung ilan. Sila lang yung nakakalam nun. Pag nagreklamo ko lang, doon mo lang makakuha yung score sheet mo. Pero usually sa'yo, bibigay lang sa'yo pass or failed lang. And then yung reason ng failed mo. Pero yung scoring, sa kanila yan, copy nila yan. Ha? Ganun sila mag-score. Numbers. Kung wala ka ng questions, let's go na. Dito. Tapos turn right. Kasi may constructions dyan, medyo traffic.